Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli, ito po si Lola Ana para sa ating daily bread na pinamagatan natin ngayong Divine Remedy. Ayan. Sabi dito sa ating scripture reading for today na matatagpuan natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ayan. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa ating mga takot. Ayan, di ba? So, ano ba yung mga bagay na madalas nating katakutan o nagpapakaba sa ating dibdib na hanggang maaari ayaw na nating maramdaman, di ba, no? So, sabi dito sa ating story for today, sabi ng author, ito kinikwento niya yung story ha. When a nasty cold hits a scary to find a remedy, it doesn't matter whether it's a home remedy or a prescription, I just want to feel better. Ayan. Di ba tayo pag may mga nararamdaman tayong masakit sa katawan natin, basta gusto natin mawala yung nararamdaman nating masakit, herbal ba yan o synthetic na mga inumin, gusto natin agarang gumaling o makawala dun sa ganong klaseng status ng ating health, di ba? So, kung masakit ang ulo, bili tayo ng Biogesic, ipapalastas, di ba? Umiinom tayo agad ng mga paracetamol para mawala yung nararamdaman nating sakit ng ulo, o kung masakit yung ating kalamnan, ayan, so Alaxan, Bioflu, meron tayong sipon, Newsip, o diba, Decolgen, ayan, libreng ano yan. So, ilang minuto lang yung iintayin natin, maya gumagaan na yung pakiramdam natin. Kapag nakainom na tayo ng mga, yan, first aid na gamot na maiibsan yung ating sakit na nararamdaman. Sabi dito, any number of ailments cause us to seek remedies. Kahit ano daw ang klaseng sakit yung ating nararanasan, ang tendency is humanap tayo ng remedyo para matanggal yung ating nararamdamang sakit na yan. So, ayun, gusto natin ng kagalingan sa lahat. Sabi niya gano'n, we want a cure for everything from headaches to heartaches. Ayan, parang yung heartaches hindi, yung sakit na hindi kayang inuman ng gamot, di ba? Alak ang iniinom doon, char. Para medyo makalimutan yung pain. Yan. And we'll buy almost any product that promises relief. Ayan. Diba? Minsan nga, kahit mga pinapatas natin yan mawala lang yung ating nararamdaman o gumaan lang yung ating nararamdaman. More importantly, we need a remedy for our deep-seated fears. Ang pinakamahalaga daw, more importantly, ay makatagpo tayo ng remedyo para sa ating nararamdaman na pinakamalalim na takot. So, ano ba to? Natural fear makes us instinctively alert to danger and helps protect us. However, if fear controls our lives, dictates our decisions, and leaves us paralyzed, is no longer beneficial. Yan, kung ang takot daw ang nakakapigil sa atin para magkaroon tayo ng maayos na buhay, at ito yung nagdidikta ng ating decision, usually, malaking factor na, di ba, minsan pag nagdidesisyon tayo, lalo na pag ang mga sangkot dito tungkol dun sa mga mahahalagang tao sa buhay natin, katulad ng anak, asawa, magulang, di ba? Ito yung kaya ka magde-decide kasi natatakot ka para sa kanila, di ba? Minsan hindi na para sa atin, para na dito sa mga taong malapit sa ating puso, sa mga taong mahal natin talaga, di ba? Sabi niya,
kung ito daw takot na to ang magiging dahilan para makontrol yung buhay natin o nagdidikta ng ating desisyon o kaya ay makakapag-paralyze sa atin, hindi na daw ito beneficial. Fear of this type keeps us from experiencing our full potential in Christ. It keeps us tethered to the familiar and makes us overly self-protective. Yan. So, ang iniisip na lang natin dito is yung pang sarili nating protection, di ba? Parang nakasenter na lang sa atin. So, siguro may magtatanong, ano ba tama? Talaga naman, di ba, kapag nasa ganyan tayong sitwasyon, ang iisipin mo na lang, siyempre, una, ikaw, o kaya yung mga taong malapit sa'yo. Hindi na yung kung sinong Poncio Pilato pa, di ba? Siyempre, bago yung iba, yung mga taong munang minamahal mo. So, ang tanong dito, what are your deepest fears? Una, failure ba? Yung pagiging talunan ba natin o hindi tayo tawag dito yung hindi tamang mga desisyon o pumapalpak tayo minsan or close relationship, ayan, ito ba yung mga kinatatakutan natin, mga relasyon natin mula sa boyfriend, sa asawa, sa anak, ayan, sa magulang. Abandonment, yung naiiwanan tayo. Yun tayo yung naiiwan. Usually, hindi tayo yung nang iiwan tayo yung iniiwanan, di ba? Abandonment, kamatayan, yung iiwan tayo o mauunang mawala sa atin yung mga taong mahal natin sa buhay. Yan. Ito, relate ako dito nung nawala ang nanay ko. Pakiramdam ko talaga, binutulan ako ng kamay at paa kasi parang ayoko ng kumilos. Parang ayoko ng mabuhay. Yun. So, relate ako dito sa death. We desperately need a remedy for all the fears that hold us captive. So, ito yung nagiging bilanggo na tayo ng ating mga takot. No? Kung whatever, kung anong kinatatakutan natin, ando na tayo eh. Ando na yung, minsan nagiging paranoid na nga na parang nanginginig ka sa takot na hindi mo ma-explain talaga kung bakit. Umiiyak ka ng nauunahan na lagi ng resulta yung mga hindi pa lang nangyayari. Kasi nga, dahil sa mga nakaraan nating experience na hindi natin kontrolado na mangyayari sa buhay natin. Pero, sabi dito sa ating article na binabasa ngayon, alam niyo ba kung ano ang gamot sa takot? Yan. Sabi dito, only He. Sino yung He? Siyempre, ang ating Panginoong Jesus. Only He is capable of a love that can replace fear with power. And as we internalize God's love, allowing it to permeate the deepest places of our hearts, our fears subside. Ayan. So, kung familiar kayo dun sa isang verse sa Bible, yung cast all your anxiety on Him, for He cares for you. Ayan. First, sa Book of Peter yun. Ayan. So, uli, kung ikaw ay nakakaramdam ng matinding takot sa iyong puso, at yun ang laman ng iyong isipan, lagi mong tatandaan na meron tayong divine remedy. At lagi mong tatandaan itong verse na to na matatagpuan sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi dito, God has not given us the spirit of fear. Hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, but of power. Meron tayong kapangyarihan para i-rebuke yung mga pumapasok sa isip natin na pangit at negative. Sabi, end of love, di ba? Kayang talunin ng pag-ibig yung mga takot na yan. End of a sound mind. So, lagi nating aalagaan yung ating isip na dapat laging positive lamang ang ating iisipin. With that, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Lola Ana. God bless us all.